po, Panginoon, at tinutuloy niyo po ang aming mga panalangin, Panginoon, Lord. Salamat po, Panginoon. At nandito po, Lord, upang aming gabayan, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin, Panginoon, sa gabi ito, Lord. Sa oras na ito na nasa kalagitnaan po namin kayo, Panginoon. Yes, Lord. At alam po namin, Lord, na nakikita niyo po kami, Panginoon, ang bawat isang Lord na nandirito, Panginoon. Kilala niyo po kami, Panginoon. Alam po niyo, Lord, yung mga hinaing namin, Panginoon, yung buhay namin, Lord, yung mga dalanin namin sa buhay, Panginoon. Lord, nagpapasalamat po kami dahil napakabuti po ninyo, Panginoon. Sa tuwing may mga pagsubok, Lord, andyan kayo, Lord. Hindi po niyo kami pinamabayaan, Panginoon. Napakaraming bagay po sa akin, Lord, na ang pangalan nito, Lord, ay nandito kayo, Panginoon. Hindi po ninyo kami hinayaan na mawala po kami sa inyo. Insensya, Panginoon. Ang puso natin, Lord, ay nasa inyo, Panginoon. Pero, Lord, kahit anong pagsubok, kahit anong darating namin, Panginoon, ng hirap, masaya, Panginoon, nagpapasalamat po kami, Lord. Dahil napakabuti po ninyo, Panginoon. Marami po kayong ginawa, Panginoon, sa amin, sa buhay namin, Lord, sa tawag isa sa amin, Panginoon. Kaya lagi po kami nagpapasalamat at lagi po kami paglingkod sa inyo, Panginoon. Ang puso namin, Lord, naalay po natin sa inyo. Dahil, Lord, napaka-eksik po ng buhay, Panginoon. Kaya, ang nararapat namin, Lord, Panginoon, ang kayo, Panginoon. At matuto po kami magsisi sa lahat ng mga kasalanan namin, Lord. Para po mapunta po kami sa inyong kaharian, Panginoon. Lord, alam po namin, Panginoon, na nalalapit na po ang pagdating niyo, Panginoon. Kaya, Lord, bukas po, Panginoon, ang aming puso. Nayakapin niyo kami, Panginoon, hanggang isama po ninyo kami, Panginoon, sa inyong kaharian, Lord. Kaya salamat po, Panginoon, sa oras nito, Panginoon, at ang mga wala po rito, Lord. Nawa, ilako po ninyo sila dito, Panginoon, sa susunod na gawain namin, Lord. Dahil, Lord, namimiss po namin ang inyong mga salita, Panginoon. Yung po, Panginoon, tuwing kami sasamba, Panginoon, ang inyong mga salita, Lord, ang aming hinihintay, Panginoon, dahil ito po yung buhay namin, Panginoon. Salamat po sa aming pastor, Panginoon, na sinagamit po din siya, Panginoon, ang aming pastora. Thankful po kami, Panginoon, at grateful po kayo, Panginoon, sa lahat ng ginagawa niyo sa amin, Panginoon. Maraming salamat po at handa po ninyo ang aming puso, ang aming isipan, Panginoon. At ang aming pamilya, Lord, ang pamilya namin, Panginoon, Lord, nawa, tulungan po ninyo sila, Panginoon. Sila po, Panginoon, ay makakilala po sa inyo, Lord. At kung hindi man po kami gagamitin niyo, Lord, alam po namin na marami pong kaluluwa, Lord, na nag-arasip ng inyong salita, Panginoon, kung saan man po lugar, Panginoon. Kaya na po bahala, Lord. Kaya nagpapasalamat po kami, Lord, ang lahat ng pasasalamat, papuri, Panginoon, ay sa inyo po natin inaalay, Panginoon. Salamat po, Lord. In Jesus we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God po. Amen, Lord. Amen. Ipurihin po ang Diyos, mga kapatid. Batiin natin ang ating mga katabi at mga kaharap. Sabihin natin, pagpalaan ka ng Panginoon. God bless you. Salamat si Ate Mane kasama natin. Ayan. Sila tita, muli sila tita, no? Dahil pinaganda ng Diyos yung kanyang bahay, isang bahan.
No? Ang bahay na ito ay mapalad kasi ginawang bahay ng tao, pero at the same time, ginawang bahay ng Diyos. No? Kaya lahat ng, di ba tita, tumira kayo dito, di ba? You are blessed, no tita, by God's grace. Actually, tita, dahil nakatira kayo dito, no? Si Tita Zen at si Tito, matik, no? Ang bahay pa naman ng Diyos pag nakatira ka, ministro ka ng Diyos, gano'n na. Kaya tita, no? Minister kayo. At we are thankful dahil yung pagiging pong minister, ang ibig sabihin po ay servant, no? Naglilingkod tayo sa Diyos. Kaya thankful tayo no na ang tahanang ito nila Tito Nanding ay hanggang ngayon po ay dinedicate, no, for God's service para po sa gawain po ng Diyos. So mamaya po i-dedicate natin sa Diyos, itatalaga natin itong bahay na ito at bahay nila Tito, nila Tita, in at the same time ay bahay ng Diyos. So pagpipray din po natin, Tita, yung pasasalamat at ganun din po yung ka-office mate ba, Tita? Yung si Ma'am Rhea, yung kanya pong nephew na dumaan sa process ng brain surgery. So matagumpay naman, Tita, no? Yan po. Salamat po sa Diyos, no? At ganun din po, we are thankful din dahil may mga kaibigan din kami na pinagaling ng Panginoon sa mga malalang sakit. Kaya pag-pray din po namin, hindi naman babanggitin yung name, pero isasama namin sa prayer. Yan po. So, sige po, let us pray po sandali. At pag-pray po natin yung mga concerns natin. Dakilang Ama, nagpapasalamat po kami ngayong gabi. Nandito kami sa tahanan na kung saan po ang tahanan ito ay kinasangkapan para dito kami magtipon, yung magkakapatid dito sa De La Costa, dito sa tahanan nila Tito Nanding, na naging tahanan ng Tita Virgie. Ngayon po ay tahanan ni Tita Zen, tahanan ng pag-asawang Tita Zen at Tito Nanding. And at the same time po, ay ito rin po ay kanilang ipinatatalaga na maging lugar din po ng pagtitipon namin. We are thankful na ang inyong pangalan po ay tunay po na nandito sa lugar na ito. Nawa Ama, pagpalain niyo po ang tahanan ito dahil ang pangalan niyo po ay dinedeklara, itinuturo ang inyong salita sa lugar na ito, sa tahanan ito. Kaya Ama, naniniwala po kami, pinagpala niyo na ang lugar na ito at mas pagpapalain pa. At panalangin namin, Ama, na lahat ng papasok dito ay pagpapalain nyo ang mga papasok at ang mga lalabas. Nanawa po sa pag-apak pa lang namin ng aming mga paa dito po sa tahanan ito ay yung blessing po ay tinanggap na namin. Kaya marami pong pagpapalain naman sa mga tao po na papasok po dito para mapakinggan nila ang inyong salitang nagbibigay buhay. Pagpalaan niyo po ang bawat kapatid namin na nandito din po, nakapiling namin. At ang mga makakasama pa namin, Ama, yung mga dapat namin bigyan po ng notice na ang lugar na ito ay pwede na pong maghamit para po sa inyong dakilang pangalan. Dalangin namin, Ama, na ang tahanan ito, dahil dito sa tahanan ito, ay marami pong pagpapalain. Marami pong makakatanggap ng mga biyaya mula sa inyo. Pagpalaan niyo rin po, Ama, ang aming mga kapatid po na ngayon ay may mga prayers na hindi namin alam kung ano yung laman ng puso nila. Kayo po ang magbigay ng kapahayagan sa kanila. Kayo ang magbigay ng pangunguna po. Kung ano man yung nais niyong ibigay na sagot sa kanila, ay ito po ay inyong ipahayag sa kanilang mga puso. Ama, nagpapasalamat din po kami sa pamangkin ni Ma'am Rhea po na nagtagumpay po sa brain surgery na ang kanyang pamangkin ay 7 years old. Dumaan na po ito sa surgery. We are thankful sa inyong grace, Ama, na
matagumpay po ang surgery. Ang aming panalangin, Ama, kayo po ang gumabay sa batang ito at nawa po ang buhay ng batang ito, kayo ang mamuna. Salamat po sa mabiyaya at matagumpay na surgery. Nawa po, i-bless niyo po. Ganon din po yung mga taong may malasakit sa batang ito at higit sa lahat, ipinagmamalasakit nila ang inyong salita, ang inyong plano sa buhay namin na inyong mga tinatawag na mga tao. Nawa po, Ama, lahat ng aming prayers dito sa tahanan ito ay tunay po na makakarating dyan sa luklukan ng inyong awa. Salamat po, Ama. Ngayong gabi, pagpalain niyo kaming lahat, linisin niyo kami sa lahat ng aming kasalanan, hugasan niyo kami ng dugo ng inyong anak, at magbigay kayo ng biyaya sa sandaling ito. Ito ang aming panalangin, Ama, sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Tayo po'y makakatayo, mga kapatid. Basahin ko po yung nakasulat po sa ikalawang Kronika, 2 Chronicles, at pamilyar po tayo dito sa 2 Chronicles chapter 7. Babasahin ko po yung kilalang talata dito sa chapter 7 ng Kronika o Chronicles mula verse 14 at babasahin ko po hanggang 16. So ang sabi po rito, kung ang aking bayan na tumatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, akin ngang didingin sila sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Ngayon, ang aking mga mata ay didilat at ang aking pakinig ay makikinig sa dalangin na gagawin sa dakong ito, sapagkat ngayon ay aking pinili at itinalaga ang bahay na ito upang ang aking pangalan ay dumuon magpakailanman. At ang aking mga mata at ang aking puso ay duroong palagi. Purihin po ang Diyos sa kanyang mga salita. Makakaupo na po tayo lahat. Purihin po ang Diyos. So, mga kapatid, bago tayo mag-proceed sa blessing po sa tahanan po ng Diyos at sa tahanan po nila Tita Zen, ay nais ko lang po na i-remind po kayo dito po sa binasa po natin sa Chronicles chapter 7 verse 14. Ito po ay isang kilalang verse sa 2 Chronicles. Kasi ito yung verse na ginagamit kapag mayroong panawagan na isang pambansang panalangin. Halimbawa po, naalala ko, itong may dumating tayong political crisis noong Exodus. Naalala ko yun. Naalala ko po yun. Si Jamie Rivera, isang debotong Katoliko, ay pinanta pong Heal Our Land. Dito kinuha yun sa 2 Chronicles 7:14. Na kung titingnan niyo po yung lyrics, dito po galing yun na ang sabi, if my people will humble themselves, di ba? So ito yung sa 2 Chronicles, Ito pong verse na ito ay galing ito sa bibig ng Diyos. Nang si King Solomon ay itinalaga yung templo ng Diyos sa Israel, Ito yung sinasabi na gininto ang panahon sa Israel, Golden Age, kasi ang templo ng Diyos ay pinaganda. Ang templo ng Diyos ay nilagyan talaga ito ng magagandang mga elemento. Talagang napakaganda ng templo na ito. Ito yung tinatawag na Temple of Solomon. At sa templo ito, nang italaga na ni Solomon ang templo, ang Diyos ay bumaba, yung Shekinah, yung tinatawag na presence sa templo ni Solomon, bumaba ang Diyos at nangusap sa kanila nang sila ay nananalangin. At ang sabi ng Diyos, kung ang bayan na ito na tumatawag sa aking pangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ang aking mukha, talikuran ang kanilang mga kasalanan,
Ang sabi ng Diyos, ipatatawad ko ang kanilang kasalanan, makikinig ako sa kanilang mga panalangin, at pagagalingin ko ang kanilang lupain. So, dineklara ng Diyos yung mga bagay na positibo kapag ang mga anak niya ay natuto pong i-dedicate, no? I-dedicate yung kanilang mga buhay. Kasi po, alam niyo po, no, ang tao po, tayo, ang unang templo ng Diyos ay tayo. Amen ba mga kapatid, no? Sabi nga po ang bahay, kaya may bahay dahil may titira. Di ba, no? Kaya may bahay kasi may titira sa bahay. At ang titira po tayo, di ba mga tao? Kaya may bahay dahil may tao. Para saan ang bahay kung wala tayo? Di ba? Sinong titira dito, mundo? Di ba ganun, no? Kaya po may bahay, may tao. So, kung wala ng tao sa mundo, wala ng bahay. Yun po yan, no? Yun ang logic. Kaya mayroong lugar dahil may titira sa lugar na yun. Kaya mga kapatid, doon ang i-dedicate ni Solomon ang templo ng Diyos. Ang dahilan kung bakit sinabi ng Diyos, kung ang aking bayan na tumatawag sa akin. Ang pinag-uusapan kasi, bakit ba may templo siya? Kasi gagamitin yun ng kanyang bayan na tumatawag sa kanyang pangalan. Kaya ang pinahalagahan ng Diyos, hindi lang yung templo, kundi yung mga tumatawag sa Kanya. Amen po? Kaya mga kapatid, no, mas binibigyan ng halaga ng Diyos Bukod sa templo niya o bahay niya, ang gusto ng Diyos ay maging tapat yung kanyang mga bahay ng mga tao. Ang tinutukoy po niya tayo. No? Kaya ang sabi ng Diyos ang bayan ko, kung kayo'y tumatawag sa pangalan ko, sabi niya, kung kayo ay marunong mag-humble, kung kayo ay nagpipray, kung hinahanap niyo ang aking mukha, at kung handa kayong mag-repent sa inyong mga kasalanan, ang sabi ng Diyos, doon ako makikinig. Amen po? Kaya ang Diyos, mga kapatid, tandaan niyo po, makikinig lang siya kapag ang puso talaga natin ay hinahanap siya, handa tayong tumalikod sa ating mga pagkakasala, meron tayong tinatawag na decision, no, na sumunod sa kanyang salita, hanapin ang kanyang mukha. Ang mukha ng Diyos, ang ibig sabihin po yung salita niya, no? Yung kanyang kapahayagan. Kasi ang mukha ng Diyos, mga kapatid, alam natin na hindi natin yan mahaharap no, ng literal, no, ng aktual. Kasi espiritu ang Diyos Hindi mo siya nakikita, no? Pero nang ang salita niyo po ay magkatawang tao, nakita siya. Tama ho ba? Doon siya nakita, mga kapatid, no? Doon, nang ang Diyos ay bumaba sa level natin, nakita natin yung kanyang kaluwalhatian, no? Sa pamamagitan ng kanyang salita ng magkatawang tao. Amen po? Kaya alam niyo po ang mukha ng Diyos, yung kanyang salita po yun. Kaya nga ang sabi, kung inyong hahanapin ang aking mukha, at kung tatalikuran niyo ang inyong kung tatalikuran niyo ang inyong masamang mga lakad, didinggin ko kayo sa langit, darating ang forgiveness sa inyong mga kasalanan. At ano ang sabi ng Diyos? Pagagalingin ko ang kanilang lupain. So, ano pala mga kapatid? Kapag mayroon palang tamang pagsamba sa Diyos, may healing. Amen po? No? Dumarating pala yung pagpapagaling ng Diyos. No? Pagtama yung ating pagsamba sa Kanya. Kaya po dito po sa verse na to, mapapansin nyo, ang sabi ng Bible dito, may tatlo siyang sinabi sa verse na to, no? Sa verse 14, ang sabi dito, makikinig siya, pagtawarin tayo, at pagagalingin. So napakahalaga ng tatlong bagay na yan. Amen mga kapatid, no? Yung sinasabi po na makikinig ang Diyos. Kasi po, may mga panalangin no, na more on lang mga kapatid, no? More on yung parang hindi umaabot sa trono ng Diyos ang prayer, no? Parang wala sa puso, no? Yung pagpipray. So ang gusto kasi ng Diyos talaga, no? Talagang kung magpipray ka sa Kanya, may nakasulat Ang totoong pananalangin is, unang-una, humility. Amen po? No? Handa kang ibaba yung sarili mo. No? Huwag ka magmamalaki sa Diyos. No? Ibaba mo ang sarili mo, sabihin mo sa Kanya, Panginoon, hindi ako deserving sa mga blessing nyo. Sa totoo lang, ang dami kong pagkukulang, pero nandito, binigyan nyo pa rin ako ng blessing. Marami akong kasalanan sa inyo, pero nandyan pa rin kayo, nililingap ako. At marami akong kahinaan, Panginoon, pero hindi nyo ako iniiwan. No? Ang tawag ng mga kapatid, humility. Amen po, no? Binababa mo ang sarili mo kasi alam mo ang kausap ko ang Diyos Di ba? Hindi ka pwede magmalaki sa Diyos, no? Nasabihin mo, Lord,
Mabait ako ha. Deserving ako, no? Alam niyo po, hindi blessing yung tatanggapin natin. Baka magalit pa siya, no? Pero kung we are humble, yung sinasabi natin, Panginoon, alam niyong mahina ako. Nandito ako, nagpapakumbaba ako, i-bless po ninyo itong lugar na ito, no? Itong humble na lugar na ito na dinidedicate namin sa inyo. Nandito kami, nagpipray kami, at alam namin, Ama, na hindi kami deserving, pero nandyan pa rin kayo, hindi nyo kami iniiwan. Alam niyo po, sa pagpapakumbaba natin, sa ating pananalangin ng taos-puso, sa paghahanap natin ng kanyang salita, sa ating kahandaan na mag-repent, alam niyo po, doon ang Diyos nagpapahayag. Amen po? Kaya mahalaga no na magutom tayo sa kapahayagan ng Diyos. Amen mga kapatid, no? Wag lang tayong makontento lang no sa tinatawag na basta nagdasal na ako Lord, okay na. No? Hindi ganoon ano? Sa prayer po, mahalaga na sinisik natin yung kanyang kalooban. Amen po? Yun ang prayer mga kapatid, no? Hindi ka lang nagbibigay sa Diyos ng, eto gusto ko mangyari, Lord. No? Hindi gano'n, no? Panginoon, ano po bang gusto niyong mangyari? No? Eto po ang buhay ko. So, we are humbling ourselves before God. Alam niyo po, doon ang blessing dumarating. Then, ang sabi ng Panginoon kay Solomon, may sinabi siya, nasabi niya, ang aking matay didilat, ang aking pakinig ay makikinig sa dalangin na gagawin sa dakong ito. So alam niyo po, no, kapag ang isang lugar talaga dinedicate mo sa Diyos, ang sabi ng Panginoon, nandoon siya. Amen po? Alam niyo po ang Israel, napakabali ng lugar na yan. Amen po? Alam niyo mo ba yun? Disyerto ang Israel, no? Pero bakit mga kapatid, sa isang lugar na madisyerto, bakit ang Diyos doon, pinili niya yung lugar na yun para mangusap siya sa atin? No? Mga kapatid, bakit sa lugar na barren, no? Yung mainit, sa tingin mo walang mabubuhay. Nakaano na ba kayo sa disyerto? Naka-actual na ba kayo nakarating sa isang lugar na puro buhangin lang, di ba? So di ba mga kapatid, pag ikaw ay pumunta sa disyerto nang wala kang camel, di ba no? Wala kang lugar na pwede kang sumilong, mauuhaw ka, di mo ba? So bakit sa disyerto? No? Bakit sa desert? Kasi alam niyo po sa lugar ng disyerto mga kapatid, alam niyo po na tahimik yung lugar na yan eh. Di ba no? Pero may mga tao na pinipiling tumira dyan, mga nomads, di ba? Pero bakit sa Middle East? Ano bang meron dyan? Bakit ang Diyos nagpahayag sa lugar na yan? Kasi po, alam niyo no, ang disyerto, dito ka magkakaroon ng concentration na mag-pray. No, alam niyo po ba lahat ng mga propeta ng Diyos pinapupunta sa disyerto? Kadalasan, nasa disyerto sila. Alam niyo, ang buhay natin parang disyerto din eh, no? At yan mga kapatid, kadalasan po kapag nararanasan natin yung buhay na madisyerto, no? Na parang hindi tayo komportable, no? Parang isang lugar na parang hindi mahirap mabuhay, no? Doon ka dumidepende sa Diyos, no? So isipin niyo mga kapatid, ang buhay natin ganito din, ano? Ang disyerto, yan ay lugar na kung saan, isipin niyo po, it is a symbol na naglalakbay tayo. Ang disyerto parang mundo yan. Parang itong tinitirahan natin, ano? Dumadaan tayo naglalakbay. Sa isang buhay na dumadaan tayo sa mga suliranin. Di ba mga kapatid, sa disyerto pa naglalakbay ka, marami kang kailangan. Tama ho ba? Kailangan mo ng tubig. Kailangan mo ng oasis. Di ba? So, doon pinili ng Diyos na ang kanyang pangalan ay kanyang italaga. No? Kasi sa lugar na ito mga kapatid, no, isipin niyo po, i-connect natin ang disyerto sa mundo. Dito sa mundo, alam natin, sabi nga restless. No? Wala ka talagang kapahingahan dito. Ang kapahingahan lang ng isang mananampalataya ay sa presence ng Diyos. Mga kapatid, doon lang talaga yung kapahingahan natin. Ano? Hindi mo po makikita ang kapahingahan mo kapag ang isipan mo lang at ang puso mo ay dito sa mundo lang. Walang kapahingahan dito. No? Dito po sa mundo na to, ang ma-encounter mo dito, kabigatan, problema, kung tayo ay magiging masaya, dahil yun sa tinatawag na perspective. No? We choose to be happy. No? Kasi alam natin, God is with us. Pero may mga taong nagsasaya na hiwalay sa Diyos, which is, in the end, hindi ka pa rin magiging masaya. No? Sabi nga po ang kapayapaan, ang kagalakan, nasa presence ng Diyos. Kung hiwalay ka sa Diyos,
Kung gusto mong ising ang buhay ng hiwalay sa Kanya, alam niyo po, no, may nakasulat sa Bible, mga kapatid, no, na ang sabi, hindi siya makikinig. Ganun mga kapatid, no? Sabi nga ng Bible sa atin, hindi siya makikinig. Pero anong sabi ng Diyos? Makikinig siya. Yun yung pangako niya. No? Di ba sinabi na kay Solomon, ididilat ko ang aking mata? Sabi ng Diyos, no? Makikinig ako sa bawat salita na inyong sasambitin sa akin. Yun mga kapatid, no, ang sinabi ng Diyos. Salamat pa. Yun yung sinasabi ng Diyos na makikinig siya, no? Pero tanong, kanino siya makikinig? Di ba? Saan ba siya makikinig po, mga kapatid, no? Kanino? Sa bayan. Di ba? Sa kanyang bayan. Sino po yun? Sino po ba yung bayan ng Diyos na yun? Sino po ba sila? Yung mga believer. Di ba mga kapatid? Sino po sila? Yung tayo. Di ba po? Tayo po yun. Isa tayo, no, sa mga tulad ni Solomon. Si Solomon, tulad din po natin, no? Servant siya ng Diyos. Tayo din po gano'n, no? At si Solomon, tulad din ng isang tao natin, tulad natin na dinedicate niya ang isang lugar na kanyang pinagawa. So, ganun din po tayo, no? Gusto nating iasa sa Diyos itong bahay na ito dahil sa Diyos ang bahay na ito. Amen, mga kapatid, no? And then, ang ganda na sabi niya sa verse 16. Sabi niya, ngayon ay aking pinili at itinatalaga ang bahay na ito upang ang aking pangalan ay gumuon magpakailanman. Alam niyo po, no, sabi ko nga po, ang tunay na templo, bukod dito sa bahay na to, yung ating katawan. Amen po? Tayo po. Kaya po, ang goal ng Diyos, mga kapatid, no? Sabi nga ng Bible sa atin, hindi lang siya titira sa bahay na ginawa ng mga anak niya, kundi mismo sa atin, no? Titira siya sa atin. Amen, mga kapatid, no? Gagawin tayo ng Diyos na templo niya. So, yun mga kapatid, ang pinakamahalagang templo sa huling panahon, no? Tayo po yun ang tinutukoy, no? Titirahan ka ng Diyos. Biruin nyo, isipin nyo po, no, na hindi tumitira ang Diyos sa mga tahanan na ginawa ng kamay natin. Kanino po siya titira? Sa atin. Sa mga anak niya. Kaya mahalaga, mga kapatid, na tayo po ay maging mga anak ng Diyos. Amen po? Na tayo po ay mga anak ng Diyos. Napakahalagang estado o katayuan po yan, no? Sabi nga, ang church, yung body of Christ, di ba? Tinatawag nga silang templo, eh. Di ba? Temple, tayo, no? Sabi nga po, ang templo ay hindi istruktura, di ba? Hindi mga kapilya. Mga kapatid, di ba? Hindi yan yung mga sinasabing mga naglalaki ang simbahan. Wala doon ang Diyos. Di ba? Na kanino ang Diyos? Nasa atin. Nananahan sa mga anak niya, no? Sa mga taong buhay. Di ba? Hindi sa mga bato na ginawa ng kamay. So, nilino ng Diyos yan, no? Tatahan ako sa inyo. Di ba sabi niya, ako'y mananahan sa lugar na ito. Ang tinutukoy po ng Diyos yung kanyang bayan. Kaya ako po naniniwala, no, na sa gabing ito, nandito ang Diyos. Amen po? No? Sabi nga po, Pastor, gusto ko siyang maramdaman. Mga kapatid, no? May panahon, hindi mo kailangan maramdaman. Ang gusto ng Diyos, sampalatayanan mo. Amen po? No? May panahon kasi, hindi mo mararamdaman, no? Hindi mo kailangan ng pakiramdam dito. Ang gusto ng Diyos, sampalatayanan mo yung kanyang sinasabi, no? At yun po ang mangyayari. Alam niyo, naalala ko, no, sa usapin ng faith, no? Si Abraham, ng pangakuan ng Diyos. Di ba sabi ng Diyos, dadalhin kita sa aking bayan. Nakamatayan niya, eh. Di ba? Nakalagay sa Bible na namatay si Abraham. Hindi niya tinanggap yung pangako ng Diyos. Pero nangako ang Diyos na titira ka sa aking bayan. Pero ang sabi ng Bible, nakarating si Abraham sa bayan ng Diyos. Di ba ang sabi? Bayan na hindi nakikita-kita. Di ba? Sabi, isang bayan na ang nagtalaga at ang nagtayo ay ang Diyos. Kaya mga kapatid, yung bayan natin, hindi mo yan nakikita, no? Pero ang sabi ng Bible, doon ka titira. Yun yung sinasabing tahanan ng Diyos. Darating ang panahon, makikita niyo po yun, no? Sabi nga po inihanda ng Diyos ang kanyang tahanan. Itong tahanan na ito na hindi mo nakikita, di ba? Hindi mo pa naririnig. Sabi ng Panginoon to, hindi pa nakikita na yung mga mata, na hindi pa sumagi sa isipan nyo. Yung mga bagay na itinalaga ng Diyos sa atin.
Kaya mga kapatid, umasa po kayo na more surprises will come. Tama ho ba? Pag nasa Diyos tayo, no? Bukod sa pinagpala tayo sa isang nakikitang bahay, may bahay pa po siyang inilaan. Amen po? Sabi nga ng Bible sa atin, mansyon yon. Sabi ng Bible sa atin, malaki yon, no? Sabi ng Bible sa atin, particular yon. At ang sabi ng Bible sa atin, Diyos ang naghanda nun, hindi tayo. Amen po? Kaya doon mga kapatid ang destino ng mga anak niya. Kaya dito pa lang mahalaga, templo na tayo. Amen po? Na ang buhay natin ay nakatalaga na sa Diyos. Itong buhay po natin, sabi nga po, hindi ito atin. Tama po? Ito ay sa Diyos. Yung buhay po natin, Sabi nga po, illusion lang na inaangkin natin na atin tong buhay, no? Anong pakialam mo? Buhay ko to, no? Actually, ang buhay mo po ay sa Diyos. Amen mga kapatid, no? So, italaga na natin itong lugar na ito. Amen mga kapatid, no? I-dedicate na natin to. Siguro po, panahon na, no? Let us pray po. Mag-pray tayo sandali. Dakilang Ama, panalangin namin na sa amin pong lugar ng pagtitipunan ay maitalaga namin sa inyo sa sandali nito ang tahanan nito. Samahan niyo po kami, Ama. Nagpapasalamat po kami sa mga biyaya na aming tinanggap, sa mga budget na ibinigay niyo po kila Tita, kila Tito, Ama, para mapaganda ang tahanan ito. Ama, we are dedicating this house sa inyo. Pagpalain niyo kami, pagpalain niyo ang tahanan ito, at sasamahan niyo kami sa sandaling ito. Ito ang aming panalangin, dakilang Ama, sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen. Praise God. So, start na tayo naman. No? Talaga na natin. Sige po. After na lang. Pwede na lang. Sige po. Sige, bago po natin italaga ay let us give to the Lord, no? Habang inaawit po natin yung seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Sa pagkakalaro po natin yung thanksgiving offering. Awitin po natin. Seek ye first thy kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Let us pray po. Tinatalaga namin, Father, ang mga offering na ito na patuloy niyo po itong gamitin, maging daluyan ninyong blessing for your glory, for the gospel, para sa pangangaral ng mga muling balita, at para din po magamit po sa church, magamit ito sa inyong sambahayan. This is our prayer, Father God, in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Sige mga kapatid, proceed tayo sa pagbibless mula. Sige mga, pwede na. Mula sa